Naku mga ka-good news, mukhang galit na si Risa Hontiveros dito. Kasi dalawang tatlo na pala. Tatlong sesyon na hindi talaga dumadalo si Pastor Kibuloy sa kanyang pananawagan. Kahit na may subpoena na yung pangatlong hearing ay hindi pa rin dumalo. Kasi matigas nga. Okay, so eto ang babala ng matapang na sinadurang si Risa Hontiveros ating pakinggan. Binababalaan ko sila, no? Pag hindi sila nagpakita sa susunod na hearing, March 5, isa-cite ko sila in contempt, paaresto ko siya. Naku, nakakatakot na yan kasi pirmado na ni Mig Zuberi yung subpoena. Kaya pwede ngang maaresto kapag talagang hindi dadalo sa Senado. Nakakatakot ito. Kaya kung ako kay Kibuloy, siguro pakita ka na lang para hindi ka ma-cite in contempt. Total naman ay makadipinsa ka naman dyan. May anuhin pa yan sa Supreme Court. Iproseso ang kaso. So meron pang laban kasi makakuha naman ng magandang at magaling attorney. Magaling na attorney ang kukunin ni Kibuloy. Kaya niyang magbayad ng itong Di Campanilla na attorney para manalo siya sa kasong ito. Okay, so atin balikan ang ulat na ito ng UNTV. Ito ang direktang babala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros kay Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy sakaling hindi pa rin ito sumipot sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso gaya ng physical at sexual abuse at human trafficking. Inilabas na rin ang kopya ng bagong subpoena laban kay Kibuloy para sa susunod na pagdinig na gagawin sa March 5. Ayon kay Senator Hontiveros, ipapadala pa rin ang subpoena sa address ni Kibuloy sa Davao. Ayan, so March 5 atin abangan yan mga ka-good news. Nung nakaraan, February 19 yun, yung third hearing, pang-apat na hearing ay March 5, atin abangan kasi dadalo na dyan si Kibuloy. Kasi huhulihin siya kung hindi siya sisipot. Ngayon, sabi naman ng mga kaano ni Kibuloy, kaalyado na maghabol sa Tambol Mayol. Ano ngang sisipot dyan, wala na. Sabi ng iba ay nandun na sa China. Ang iba sabi nandun na sa bundok ng Himalayas. Kasi merong helicopter. Hindi na maaresto doon sa Himalaya. Ang layo-layo na noon. Ang Himalaya ay part pa yan ng China. Boundary, yung pinakamataas na bundok, Mount Everest. Doon siya maninirahan, wala nang aaresto doon. Paano akyatin yun? Mag-oxygen na yung doon, umakyat ng mga mountain climbers. Kaya yun ang pinaka-safe na lugar para kay Kibuloy. Sana marinig ito ni Kibuloy para doon siya magtago kung ayaw niyang humarap sa Senado. Kasi meron ngang kanta na I fought the law and the law won. Hindi pwedeng kalabanin ang batas kasi solido ang batas, back up by Senate and Congress. Ikaw nag-iisa ka lang na sibilyan na lalaban sa gobyerno, talo ka talaga. So, you fought the law and the law won. Yan. Kanta yan ng kanta yan noong 1990s na paborito ko. Okay, so medyo mahaba-haba pa itong ulat. Atin muli pakinggan ang UNTV. At sakaling no-show pa rin ito sa investigasyon ng Senado, ipapasite in contempt anya ng senadora ang religious leader at kalaunay ipapaaresto. Naku. Sakaling hindi pa rin tumugon si Kibuloy sa subpoena, posible anyang humingi na ng tulong ang komite ni Senator Hontiveros sa pambansang pulisya para ipatupad ang arrest order laban sa religious leader. Naku, paktay na. Ayon sa mga yung bagong witness, meron daw mga armas yan. Nakita nila may mga dumadating daw na dala-dala ng mga pumupuntang tao diyan. May mga armas kaya pwedeng magkabarilan ito. Talagang ganyan ang mangyayari. Kung religious leader ka, dapat idaan mo sa panalangin at sa prayer, hindi sa armas. Okay, kasi you can't want the law. Magiging outlaw ang isang tao kapag kalabanin mo ang batas
wala ka talagang wala kang kapanalo-panalo sa batas. Kasi ang batas solido at marami sila. Kaya kung ako'y nasa sapatos ni Kibuloy, ay talagang magtago ako. Kasi natatakot ako. Tapos ayokong magpakita na sa mga tao at mag-disguise na ako. Of course, baguhin ko yung mukha ko. Suot ako ng maskara, marami naman yan. Bagong buhok. And then magpaitim konti, bilad sa araw para hindi na mahalata. Okay, at low profile, titira doon sa matataas na bundok. Kasi meron namang helicopters at pwedeng doon maninirahan. Okay, so akin lang yan, advice for the good of Kibuloy. Okay, pero sa mga naman, against kay Kibuloy ay gusto talaga nila na pupunta yan sa Senado para makulong. Walang kalaban-laban. Kung naalala nyo si Haring Aguila, pumunta ng Senado, ayun, kulong ka agad, di ba? 2 days lang, pati yung kanyang mga kasama. Ngayon, wala nang ingay. Kawawang Haring Aguila. Idol pa naman niya si Kim Jong-un, tsaka si Kibuloy. Idol ni Haring Aguila. Kaya ang ending ay ganyan. Ang ending ay parang trahedya. Itinanggi naman ni Kibuloy ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa isang audio statement, tinawag nitong huwad ang mga testigo Ito. at ang mismong investigasyon ng Senado. Pakinggan natin tong audio statement ni Kibuloy. Muli rin nitong hinamon si Senator Hontiveros na maghain ng kaso laban sa kanya. Ayaw din nilang ipaharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. As to yung may patong siya sa ulo, come on, wag na siyang magpa-victim pa. Ang mga biktima ay yung mga victim survivors. Tama. Pati yung isang saksi namin na pagkatapos mag-testimonya dito ay kinasing ang kanyang lugar. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Embahada ng Estados Unidos na mahigit 1 dekada na umanong sangkot sa human rights abuses si Kibuloy, kabilang na ang umano'y panggagahasa sa mga menor de edad. Muli rin itong ipinunto na kasama si Kibuloy sa FBI's most wanted list ng Estados Unidos. Kumpiyansaan niya ang US Embassy na mananagot sa batas si Kibuloy. Naku, grabe pala ito. Most wanted pala ito si Kibuloy. Hindi nga lang ito mahuhuli kasi nasa bundok siya ng Glory Mountain. Ayon sa kanyang mga itong tagasunod sa mga loyalist, yung Glory Mountain na yan ay holy at hindi daw yan maaakyat ng sino man na mga kalaban ng anak ng Diyos. Ito'y maglaho daw, mawawala sa ulap kasi Glory Mountain. Kibuloy kasi alam nyo na, marami siyang kaibigan na malakas. Hindi lang malakas, talagang napakalakas. Diba? So, kaya ganon ang nangyari. Lalong lumakas din ang kanyang grupo. Pero ngayon ay wala na kasi yung Pero ngayon ay nakita naman natin na meron silang lahat mga kaso. Kaya ayan, mahina ka, so huwag kang magipaglaban sa malakas. Yan lang, wala akong pinapanigan. Side naman ako kay Kibuloy, pero advice ko lang, don't vote the law. Huwag labanin ang batas. Kasi marami sila malalakas at batas ay batas. Talo talaga tayo dito. Paring Kibuloy, talo tayo dito. Kaya huwag na lang magpalabas ng mga masakit na salita. Low profile na lang. Kasi marami namang kaibigan, di ba? Okay, so March 5 ang 4th hearing at kapag hindi siya dadalo, ultimatum ni Risa Hontiveros. Siya ay ipadakip, ipaaresto
sa mga National Police. Ay nako, Perlin Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. alright, salamat sa inyo UNTV para sa video at sa aking mga followers. Maraming salamat din at ako'y magpaalam na hanggang sa muli dito lamang sa The Good News Daily TV.